Bagong kinabuhi, bagong paglaom, ug bagong gasa nga may dalang kalipay. Bangon ug pahiyom kay kini ang adlaw nga adunay dalang bagong kahigayunan. Kay gayunan nga panggaon, mupangga magmaligon ug magmalahotayon. Kay ang gugma ug himaya sa Dios magadanag diha kanimo kanako samtang ikaw kako maga Panimaya sa kamutagon. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Good morning. Well, good morning Good everyone. morning. Ako pong i-greet Yes. good morning, no? Sulayan akong sakto man akong pagka-pronounce. Marhay, Diyos marhay na aga. Diyos marhay na aga sa mga taga-Bicolana natong viewers. At syempre, babatiin ko ulit yung mga suking viewers po natin sa May Mindoro. Good morning and happy Sabat. Lalo na rin sa mga viewers natin sa Samar, Leyte, Bohol, Cebu, at sa Central Philippine Union Conference in general. Napakagandang umaga po sa inyo lahat. Yes, og sa atong mga higala nga kapampangan, mayap aabak. Yes, good morning, good morning. Og sa atong mga kapaglaom diha sa Zamboanga City, sa Bayog, Buog ug Siokon, good morning ninyo diha tanan. Maradyaw na buntag ha inyo na tanan sa atong mga viewers and atong mga kapaglaom dinha sa General Santos City, Surigao, North and South Cotabato, Davao, and Butuan City. Naimbag,
abigat diha sa atong mga kapaglaom nga mga Ilocano. Tama ba ako ang gisulti? So kabalo gid sila da. Kay Ilocano ba ya? Labi na sa atong mga kapaglaom diha sa Iligan, Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Bukidnon, Hingoog. Happy Sabat kaninyo. Salamat sa pagtanaw sa atong PSK. Yes, thank you kayo. Og ingon man sa itong mga Filipinos abroad, thank you so much for watching Panimbayan sa Kabuntagon. Og salamat kay nagpabilin kita nga dasig diha sa atong Ginoo. Og ang kadasigo ng atong hisgutan, aduna tay special activity nga nahitabo dito sa Divisoria Plaza. Yes. Okay, si NN nakig-uban sa atong mga kabataan dito sa Divisoria. Watch this. Usa ka talagsaong panghitabo ang nasinati niining mga kabataan nga ani dinhi daplin sa kadalanan. So ato pabilitan ng kalimtan si Jesus. Salamatan natin si Jesus na inahay mga programa sa Manila. Pagkanindot sa imong pagbati kung ikaw na himong parte niini. Luke 18:16 says, "Suffer little children to come to me and forbid them not, for of such is the kingdom of heaven." Kini sinang papitugo ug mao kini ang Faith Beats karon. Wow, thank you. In sa report, daghan jud kanda iyang aktibidades ang nakuan ba, ang gipahigayon jud. Ug samtang gipahigayon ang creative workshop diri sa SPU Conference Room nga giatinan sa daghang volunteers diri sa Hope Channel diri sa South Philippines. Ug I'm sure very informative. Akong gabi nag-attend ko informative. Jud kaayo ang kuano ang workshop. Yes. Og wala man mo. Si Daryl. Sayang Grabe, jud. isabag yun. Isabag yun. No, pero kayo mo join sila sa workshop. Oh, yes. Okay, this is headed by Dr. Jonathan Catolico, ang atong Communication Director sa Southern Asia Pacific Division. Yes. Og very kuan jud. At the same time, enjoy. Yes, at ng mga volunteers, come now. Kaya ron maka-join mo sa atong workshop. Og nanata sa atong mga panginoklog, Daryl. Alright, sige, basahon na ito. Nalingaw mong tanaw sa video. Anyway, atong basahon ang panghinuklog para sa atong mga kapaglaong mga bago pang nimata. Here we go. Honesty. Honesty is a very expensive gift. Don't expect it from cheap people. Uy, Wow. sa may mga So kaning kamatuoran, mahal ko nun siya nga butang. Nga rigato, nga gasa. Dili na to siya basta-basta. Literal lang ipagsabutan. Dili na to siya basta-bastahon o kanang dawat gikan sa mga taong ultimo. Dili, cheap ayo. is, Kanabitang murag, dili decente. yes, dili sila deserving. I mean, How do we describe dili cheap? deserving, May klaro. wait lang. Isa bigay cheap people. Pero dili po ka maging uway klaro nila kaysa ilang una-una basi tama sila. Ang ilang honest sila sa ilang gisulti. Once nga dili honest So, ang usa liwag. ka tao. Kung sa ilang una-una honest sila, tinood to. Once nga dili honest ang usa ka tao, he will be considered cheap. So sa ato pa Ingilat, nga, kung ikaw dili ka honest sa tanang mga butang, even sa mga gagmayng butang DTR, di ba? Sa trabaho na, no? Oo, Atong sa i-defining trabaho. cheap, no? Cheap, sa akong kaugaling opinion, it is of low quality. So mga tao nga of low quality, dili high quality nga mga tao nga mangilad para lang Para sa ilang kaugalingon. Para sa ilang- Short, mga Mo tao benefit nga, sila. wala nila give-value ang honesty. Correct. Yes, Aha. ang kamatuoran. So ilang Okay. gidula-dula ang honestyanan nila. So, honesty yun is the best policy. Yes, mao ginang Yes, importante. og mga pud me congratulations sa tanan natong Bible Trivia winner atong Sunday nga si Drivan Kagalawan ug iyang friend si Colleen Wow. Joy Amarele diha sa Bloomingdale Subdivision ug si Joel Ramonal
Yung friend nga si Teresita Mandunahan. Og si Lia yes, mo. Zone 10 Upper Carmen. Og si Lia, yes. malipayon kay si Lia, naguban ninyo. Yes, og na ngayon sila prayer no nga we should as three parts of Hope Channel, we should continue to bring hope to every home. And Yes. they will be Yes. prayed for. That's Yes. for sure. Okay, importante ka. And this Sabbath is reminder also nga usata ka special o expensive atubangan sa atong magbubuhat. Tungod kay nagahatag siya gasa to rest, celebrate God's goodness and fellowship each other. Busa magmaya kita niining bugnaw nga kabuntagon aron ato kining sayron. Speaking of marang special wing, no, karong kamuntagon sa atong episode Top Secrets, special po kayo ang ating i-feature doon kay usa ka tawo nga atong bisita nga nahimong haligi sa natad sa sining dinhi sa atong syudad Cagayan de Oro City. Yes, mga alawiton nga makapapukaw o makapalipay sa atong kasing-kasing. Ato ning paminawon sa Hope, sa Chords of Hope from all the way from Mantikam, Misamis Oriental. Youth and Technology ang atong pagahisgutan kauban ni Pastor Bong Diases, Pastor Ricardo Bong Diases gikan sa Leyte ang atong hisgutan unya sa Good Morning Pastor. And of course, mga kapaglaom, do not forget to keep in touch with us. Gamiton ninyo ang mga numbers na makita sa inyong TV screens right now. Dial those numbers. Keep sending your messages. And then, para po mas ang inyong participation, inyong involvement, maging mas mabasa o tinuod, do keep in touch with us using our Facebook page. Just type, Panimbaya sa Kabuntagon, and magkita-kita ta dito. Yes, mga kapaglaom, beats everything ang inyong atangan. Mubalik pa mi dinhilang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Giving him praise, giving him glory, giving him the honor due his name. I'm giving him thanks for the great story. What a privilege to proclaim. How my Lord who reigns on high set this lowly sinner free. It's the least that I can do after all is given to me. I'm giving him praise, giving him glory, giving him the honor due his name. I'm giving him thanks for the great story. What a privilege to proclaim. How my Lord who reigns on high set this lowly sinner free. It's the least that I can do after all is given to me. He's given me grace, grace amazing, love, such love. He's like a river, given me strength to overcome. He's given me joy, greater than my heart could dream of. And if that's not enough, He's given me a home in heaven above. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him. All day long I'm giving Him the praise. I'm giving Him praise, giving Him glory, giving Him the honor due His name. I'm giving Him thanks for the great story. What a privilege to proclaim. How my Lord who reigns on high set this lowly sinner free. It's the least that I can do after all is given to me. He's given me grace, grace amazing, love, such love. He's like a river, given me strength to overcome. He's given me joy, greater than my heart could dream of. And if that's not enough, He's given me a home in heaven above. And if that's not enough, He's given me a home in heaven above. Heaven above, heaven above. For His great love, I'm giving Him praise.
Chords of Hope, thank you so much, Sir Benjik. And I invite you to come over here. Here's your mic. Chords of Hope, thank you so much. They are from mga kapaglaos. Na-mention ni Bing ganyan. They're from Mantikau City. And you guys, sir, you guys sing so beautifully and delightfully. Thank you so much for coming. Matamog sa'yo, nibiyahe mo from Mantikau. Dili ba, sa'yo, di ba lisod nga kaning grupo? Kumbaga, usahon to come here sa Panimbayas Kabuntagon? Sa kagabi may giabot paglaom o malipay mi dako nga nahatagan mi yung kahigayunan dinhi sa Hope Channel sa Chords of Hope alang sa pag presentar sa mga alawiton nga makahatag ka nato dugang kadasigon sa atong pag-alaga. Sir Benji, kanina ba imong mga members, they're all from Mantikau Central? Mantikau Central Church. Okay, I'm sure mo ni siya mga dasig kay mo balik sa AY para sa practice Sir Benji, no? I'm sure napod mo yung mga kaigalaan diri sa syudad o siguro pod from sa Tibok Misamis Oriental and mismo sa Mantikau ato siyang panimbayon karon. It's your time. Okay, akong dakong pasalamat no og pagpanimbaya sa akong mga higala og akong ayaan diya sa Konsolasyon, Auntie Vicky og si Uncle Dodong Akot og sa Dansulihon, si Auntie Tasya og si Dongdong Kalamba nga sila usab nagapaminaw nining mga orasas Kabuntagon. Og pasalamatan ako ang akong anak no to South Korea uban ni Albio. Madasigon kayo o nagpadala sila mga books sa Great Controversy alang usab sa panghatag nato sa mga kaigsunan alang sa pagdasig sa atong pag-alagad ngadto sa Dios. Sir Benji, bahin po sa atong church, atong sigutan ka dyan. Basig na may mga activities nga gusto natin ipahibalo sa atong viewers. Okay, thank you Sir Daryl. No? Sa karong umabot Sabado, doon nami pilusip dito sa Kamanga, sakop sa Mantikau, Heavens M Association. Karong umabot Sabado, ang kini nga grupo sa Chords of Hope awit dito maghahatag og alawiton og humaniana sunod bulan aduna pod kami plano alang sa pag-outing dito dapit sa Iligan. Wow, God bless you. God bless your plans and God bless your ministry. God bless your organization and your singing group. Thank you so much for coming again. We will be hearing 2 of your songs. Well, mga kapaglaom, ato na pong ihatag atong attention o pagtagad para sa iron ang mga giandam kanato ni Ma'am Leila about obesity. Ato gini siyang masabtan. Ako dili jud ko apila na. So, ako ihatag kaninyo ang panahon sa atong Health Bits with Ma'am Leila Dimol. Hi everyone! Let's listen to Health Beats. Do you ever eat when you are under stress? Most people find it difficult to maintain a healthy eating habit when they are under stress. This even drives them to engage in unhealthy habits such as smoking and overeating. Studies show that continued stress leads to increased levels of the stress hormone cortisol in the body. High levels of cortisol leads to the excessive intake of highly palatable foods causing to increase insulin level and finally fat deposition in the abdomen. In addition, untreated chronic stress can result in serious health problems including anxiety, depression, insomnia, muscle pain, high blood pressure, heart disease, and a weakened immune system. Here are 5 healthy techniques that psychological research has shown to help reduce stress. Number 1, take a break from the stressor. It's important to not avoid your stress, but even just 20 minutes to take care of yourself is helpful. Number 2, exercise. The research keeps growing. Exercise in the midst of a stressful time can give an immediate effect that can last for several hours. Number 3, smile and laugh. Our brains are interconnected with our emotions and facial expression. Laughs or smiles can help relieve the tension and improve the situation. Number 4, get social support. Call a friend, send an email,
When you share your concerns or feelings with other person, it does help relieve stress. And number 5, meditate. Meditation and mindful prayer help the mind and body to relax and focus. This is Miss Laila reminding you, happy is the people whose God is the Lord. Be healthy. It's a wise choice. Mga kapaglaom, usa ka special nga adlaw ang akong nakauban, ang isa ka special nga tao, usa ka haligi, gikonsidera nga haligi sa natad sa sining. On Top Secrets, atong tan-awon kining interview. Gamay, apan dako ang impluwensya sa natad sa sining. Yano, apan ligdong og adunay gugma sa pagtabang sa uban. Lisod tan-awon ang iyang kahimtang, apan wala kini nahimong babag sa pagkabot sa iyang pangandoy. Pangandoy nga naghatod kaniya sa lain-laing gasa. Today on Top Secrets, atong himamaton ang amahan sa Oro Arts Guild og ang nagpaluyo sa mga legendary paintings sa Cagayan de Oro. Benecencio Nonoy Estarte. Okay, Sir Noy. Ang imo ang work of art is very unique. I mean, not all ang naaani nga talent. Unsay naka-influence sa imo para maka-learn ka ani nga talent? Well, nagsugod jud ko sa akong discovery sa akong arts when I was very in a young age, no. I remember sa una na magdula-dula mi sa silong sa among balay, kay among balay murag stealth house. So sa silong taas kayo, and then nagadrawing mi mga bata sa using finger sa sun. Okay. And then I discovered na maka-form ko form, and then tao. So from then end, murag it was unsa edad nimo adtong panahon? About mga 4 years old. 4 years old. I was also very lucky because in grade 1, nag-eskwela ko sa grade 1. First day na ako, no? When I entered the room, I was so amazed nga nakita na ko ang blackboard nga napuno sa mga drawing. Mga flowers, butterflies, etc. So, nakuha ko, wow! This is it. Parang sa... Muni imong ginadream. Sa akong kamurag mauna ni. So, I realized na my teacher pala was an artist. So, na-discover po ko niya nga maay ko sa handwriting, etc. So, iya akong i-develop. So, from then on, ako na tigbuhat sa mga illustration sa among klase. Do you think nga God has led you to this career? Kay gikan sa imong pag-eskwela, gikan sa imong murag series niya ang imo ang pag-drill sa imo ang ani nga skill? Well, not until nga dito na ko sa convento because kami devout Catholic me. So, dito ko sa pagpuyo na ko sa simbahan, dito na ko na-realize nga this really a gift. And then, after that, nako nga kini kay gift man siya. Dapat na mahimo ni sa nga talent. So, dito nag-develop ko. So, I was scholar gikon ko sa elementary hantod sa high school because of my gift. Your gift. So, from then on, nag-explore ko further. So, nagamit na mga pintura, and then, daghang kong kwarta sa una, because labi na sa mga eleksyon. So, una kay wala may TV, wala pa yung mga... So, ikaw pa yun ang mukuan. So, pag sa ka-plywood, mag-drawing kong mga mukha sa mga senators. How old is that? Siguro mga kwan ko, mga 13 years old ni nana. At 13? Gamay pa yung kay ko. Gamay. Yes, I was sickly at the time. Unsay concept nimo sa imong mga paintings? Well, at that time, akong realization nga, it was really for beauty. I don't think, wala akong magunahuna sa una kung unsa pa di significance sa akong art. Basta lang kay na beauty, and then at the same time, mura to ka ng commodity sa mga tao nga nagkinanan og arts, no? Kano saan niabot ang panahon nga ni mature ang imong huna-huna related to arts? Well, pag graduate na ako sa high school, ako po sa una, Charm, wala ko nagtanaw sa akong kagalingon nga I am
special person. Wala yun na. Ang ibang mga tao nagtanoy lang, oy, kuduoy si Nunoy, ana. Pero ako, wala Hindi na mao Dili- mo yun, oh, dili- I can do anything I want. Just like any other, Just other people. Wala akong nasa akong frame of mind. Kay siguro, mo po na siguro ang pagkuhan sa Ginoo sa ako, mo siguro na ang akong murag pagtanaw sa akong galingon. Kay kung na ako'y self-pity, siguro dili ko may Correct. di ba, no? So, I was very, very strong person. Unsay pinaka-best work of art nimo, Sir Noy? Well, lately, when I joined Xavier, you know, because I focus into cultural na arts ang akong so these are about culture. Unsay pinaka-highlight, pinaka-consider nimo nga highlight gyud sa imong career? Ug unsay puy pinaka-sikreto nimo nga giabot ka ani nga highlight? Well, ang ako yung murag ang highest peak na ko sa akong career, no, when I work in Xavier. Because dito ko namulat po na dapat nga ang art gamiton nimo na as a tool for education. So nakita na ko ang significance sa akong trabaho, especially sa culture. Unsa pinaka-sekreto ni Nunoy Istaris nga nahimo siyang Nunoy? Well, ang akong nadyo ko gitawag po na ko nga discipline sa akong gugalingon. So usap po niya na disiplina, and then kanang always aspire for excellence. You always aspire for excellence. Dili ka kontento lang sa magtrabaho ka. Kini okay na ni gwapo ni. Kay for example kini sa term, ihatag na ko sa tagyan ni after 1 week pa. Because everyday ginatanaw ko na. Ngano man tanawon ko pa man ang human man na siya. Because unsa may kulang ana? Every time nga magtanaw ka na bag-o na sa imo every every time. Inana kita nimo unsay sayo, unsay kulang, etc. etc. Unsay imong mensahe sa atong mga kabatan-unan, Sir Noy, nga naay gift sa ingon ani nga mga klase sa arts? Dayon, unsa po imong gusto nga ipaabot sa ila regarding sa unsaon nila nga mahimo silang useful sa community o sa ilang family? Like other professions, ang art is also very, very significant sa ato because actually kung naon nato every day nag-encounter ta nag-experience related to arts, no? So kung doon na kay gift naghatag sa Ginoo because after all tanan-tanan na tay gift. Kung ang atong oro mura nag-computer nga naay daghang mga chips, no? Itap lang nimo na mugawas na sa and then you have to develop it. So inana po ang konsepto nga dapat kung unsa imong talent, unsa imong gift nimo dapat i-develop nimo na into talent. And then kung mahimo na sang talento, dili na para sa imo. You have to share that with other people. Kay dili man na mahimong gift. How do you share your gift? For example, sa akong trabaho, so I make paintings about kanang water. So when I display that, people will realize nga mo din problema sa water. So I draw about the bahog, mga bata nagkulit og bahog because this is about social issues. So people will realize nga kini mga bataan ning kamot bahog gibuhat nila komersyo. And at the same time while they are having this activity lugar, wa sila kabalo bismo ang mga bata kasi sila nag-earn o nag-struggle sila sa ilang kinabuhi. Diba? Okay, thank you kaayo, Sir Noy. It's a very informative information ang among nugaron og very inspiring kaayo ang imong story. Salamat sad kaayo sa inyo pong pag-anhay, hatag pong importansya sa akong kugalingon and then also sa career and hopefully maka-inspire po to other people. This program is made possible by Mr. and Mrs. Ed and Cura Wahiman, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Duha Qatar SDA Church. Ride a chariot in the morning, Lord. Ride a chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. I'm gonna ride a chariot in the morning, Lord. Ride a chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. Are you ready, my brother? Oh, yeah.
chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. Are you ready, my sister? Oh, yeah. Are you ready for the journey? Oh, yeah. Do you want to see your Jesus? Oh, yes, I'm ready for the chariot, 'cause I'm ready to go. Ride the chariot in the morning, Lord. Ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. Riding the chariot to see 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 my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. Ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. Ride the chariot in the morning, Lord. Ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride in the chariot to see my Lord, to see my Lord. Maayong buntag mga kapaglaom. Ani ano usab kita sa atong Bible Beats dinidapit sa lungsod sa Taguluan, Misamis Oriental. Ato karong pangutanon ng atong mga kapaglaom sa una o duha ka mga igsuon sa balaan kasulatan nga si Cain ug si Abel. O gipatay ni Cain si Abel matod pa sa record sa Bible nganong nahimo ni Cain pagpatay kang Abel. Ato pangutanon ang atong mga kapaglaom sa ilang mga opinion nganong gipatay ni Cain si Abel ni atong panahon na. Tara, mangutanan na ta sa atong mga kapaglaom. Kung ikaw si Cain, nganong napatay man nimo si Abel nga iimo man ang igsuon? Bali sa ako ang kuan gipatay ni Cain si Abel to kay nagsilos manggod siya. Then ang gusto manggod niya nga kanang kuan ba mas labaw pang pagtagad sa iyaha kay sa iyang aman nga si Abraham kaysa kay kuan kay Abel. Iyang napatay siguro sa pagselos sa iyang igsuon. Murag selos siya kay murag ang attention siguro sa iyang parents is wala siya permi. Kay murag naa sa iyang igsuon ang attention murag dili siya ganahan nga sa dito lang tanan ang attention gusto pud siya kuan mong iya na lang napatay siguro. Unsay reason nganong imong gipatay? Siguro kuan na sila kanang misunderstanding awa siguro sila nagkasinabot siyang maigsuon. Oy naay daw kung sala nga yang gibuhat mo siguro tong nabuhat niya pud nga yang gipatay. Siguro wala ay preseng gingon wala sila nagkasinabot or tungod siguro siyang kapungot bitaw mo to yang mong nabuhat to niya. Inyon sa ba? Then wala din to. Nga buhatin niya tanan nga napatay din niya yang igsuon. According sa Bible, gipatay ni Cain si Abel because of jealous. Kay kuan kanang wala gidawat sa Ginoo ang iyahang kanang mga sacrifices. It is because kay wala dili gikan sa iyang heart ang iyahang kuan pag-sacrifice sa mga kuan. Mara ta. Kay nagselos man ko. Unsa pa? Selos ko kay gusto ko ako lagi ang pag-importansyahan sa akong papa, sa akong magulang, sa akong parents. That's all. Thank you. Basin tungod sa selos siya igsuon kay onya murag nasuya siya kay Abel kay
basin mas kanang pabor ang papa ni Abel, basin mas pabor kay Abel ang mga tao kaysa sa iya. Mga kapaglaom, ato na sang nadunggan ang atong mga tubag sa atong mga kaigsuonan dinhi sa lungsod sa Taguluan. Sa ilang tubag, nganong gipatay ni Cain ang iyang igsoon nga si Abel. Doon ay nagkalahi-lahi nga mga opinion. Dugang nga pagtuon sa balaan kasulatan. Basaha ka na diha makita sa Genesis Kapitulo 4, tanawa ka na nga mga verse ug unsay dako nga hinungdan nganong gipatay ni Cain ang iyang kaugalingong igsoon nga si Abel. Ug ato tunan ang balaan kasulatan kay importante kay naaron maapil na sa ato ang buluhaton sa matag adlaw samtang kita nagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Gikan dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, Awing Indino alang sa Bible Beats. Panimbaya sa Kabuntagon is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Thank you for tuning in. We are back here on Panimbaya sa Kabuntagon. And this time, live on Good Morning Pastor, we will be talking about youth and technology. And for that, we are joined also live by someone who does not only look good, but is also an excellent conversationalist. I am talking about our guest here, Pastor Ricardo Diasis. Good morning, Pastor. Yes. From Leyte. From Leyte, Cebu. Leyte. From Isabel Leyte. Yes. Isabel Leyte. Thank you. Layo kasi yung gibiyahe, Pastor. Layo, But we will not be talking while you're here. We will be talking about youth and technology. So, Pastor, kaning teknolohiya, kaning teknolohiya karon, communications, gadgets, no, ga-innovate all the time. I mean, daghan kay innovations and improvements. Unsa ni masulti ani? Unsa ni siya ka epektibo para sa kabatanon? Unsa mo siya ka delikado? Kining gadgets nindot ni sa atong panahon karon kay naa naman ta sa technology sa modern technology kalibutan nga nagdala niini nga mao na nitong panahon karon, pero sa laing bahin makahimo kinig dako kayo nga epekto sa atong pamatan-on tungod kay usahay mawa ka na sa focus. Tungod kay nahimo ka na nga ulipon niini mga butanga. Imbis na pay mga lalom nga mga bagay, importante nga mga bagay nga unta matagaan nimo sa imong pagtagad. Pero usahay wa ka kabalo nga ikaw na ulipon na ni mga butanga karon sa technology nato nga ginapuy-an. Mo ba? So kanang mga games dayda apil na siya. I don't know if that is what Pastor's talking about right now, pero siguro kung appeal na siya, Pastor, no? But when you say technology, daghan mo advantages, right, Pastor? There's power and there's danger. What can you say about that? Yes, there's power kay kani atong ginahimo karon. Nindot ni nga punto sa atong technology karon, nasibya ta, and this is part of the technology. That's right. Pero ang nahimo diha nga danger tungod kay kining gihimo nato nga mga labi na sa mga games masulod diha sa atong cellphone, mga Bible, mga kanta ginasulod sa atong cellphone, usahay mahimo na lang siya nga usa sa mga kanang installed nga kanang mga bagay nga usahay mawala na ang imong focus sa imong reverence sa Ginoo. Kay naa kay Biblia pananglit ma-installed sa imong cellphone. Yes. Unya pagtan-aw na mo Biblia after ana to ka sa social networking. So mo na danger nga wala nakita sa atong mga batan-on karon. And the power? Ang power ana is tungod kay maka-komunikar ka. You can have a good communication. Maka-send ka sa mga nindot ka mga bagay nga mga panghinuklog sa atong mga pamatanon. It's a good communicator sa atong mga pamatanon. With technology nga atong dawat karon, actually it also equates convenience. Atong transactions sometimes ginagamit na nato through phones and through internet, through computers. So isa na I believe sa mga power sa technology, right, Pastor? Yes, maghimo na gani ka diha sa imong transaksyon sa mga bangko nimo ug unsa diha. Ikaw, Pastor, gikan kag Leyte. Siguro kung nipalit kag ticket, asa man ka niya? Adto ka sa booth or through internet na lang? Ko pero nanawag ko daan. So nahimo nga sayo na nga ako nga convenient para sa imo. So Pastor, para sa atong mga batanon, unsa may sikreto nga dili sila madala aning bag-o nga teknology karon? Unsa may sikreto nga buhaton sa mga batanon? Ang nindot ana nga bahin kanang kabalo lang gyud ka, kinahanglan ikaw may master sa imo nga gadget sa technology. Dili kay ikaw may maulipon. First thing first. Ibutang nimo sa prioridad. Unsa goy akong prioridad? Yes. Kay kita mas labaw tas technology. Kita naga-imbento sa technology. Usahay ang technology na mo imbento nato. Moro gani akong ikatambag. Ako sulti sa mga nagtanaw nato nga kinahanglan kabalo lang gyud ka. Mubutang unsay una ug unsay ikaduha.
So, Pastor, what does the Bible say about these growing innovations of our technology? Doon gisulti ang balaang kasulatan nga wala man ni gihisgutan sa unang nga panahon pero nakita ni sa atong mga Bible prophets nga kini nga mga bagay mag-existar gyud ni sa katapusan nga kapanahonan. Only that kinahanglan ibutang siya sa sakto nga pagbutang sa Ecclesiastes. Mabasa na siya sa 3:1. Sa ato pa sa una, Pastor, unsa may mo divert para maibawan po sa atong mga kabatanunan. Sa una, wala pa'y technology nga pariha karon. Unsa may dako nga kalainan sa una mga batanon karon? Doon na ba'y dako kay nga kalainan? Dako kay kalainan. Kay ang reverence nawala. Sa una, mga to sa simbahan, ang mga batanon magdala sa ilang Bible, magdala sa ilang church hymnal, magdala sa bisan unsa unya, walay disturbo. Pero karon ang atong mga pamatanon, distracted na kastanan. While na'y nagwali, magsige na sila og tan-aw sa ilang mga gadget o sa social networking. So mo na dakong epekto. So talking about this reverence, Pastor, will it affect how they behave in life? Yes. Makaapekto gyud na kay kung mawala ang imong reverence sa Ginoo, everything follows. Everything follows. Sa ato pa kay usahay makita na to labi na atong mga pag-umangkon, magsige katubang anang lisod na kayo ng istorya. Unya pagtawgon nimo mingon nga sugoon nimo nga pagpalit sa dito kasin. Unya mingon na si Kuan si ate lang diha kay napakuighimo rin pagtanaw nimo to portino dula. So mo na nga dako gid kay epekto. So sa atong mga inahan unsa may atong matambag kay sila magimo guide ani sa mga kabataan. Unsa may imong matambag ani nila, Pastor? Ang Biblia nagsulti sa Proverbs 22 verse 6 nga bansayon ang inyong mga kabataan sa dalan nga ilang pagalaktan aron kun mudako sila, mutubo sila dili mo biya gikan niini. So kinahanglan ang edukasyon magsugod sa panimalay kay kun unsa ato mga bata sa gawas, reflection na kun unsa sila sa sulod sa panimalay. Sa ato pa kinahanglan gid kay bisan gamay bata aron may na kayo modula. Mo open sa computer, mayo na kayo. So kinahanglan gid nga guide gyud sa mga ginikanan. Makontrol supervise kung di naman kasi mapugnan, at least ba na dito supervision. Kinahanglan unahon sa ang prioridad kung na extra time dito rin tamo sulod, Pastor, labi na atong mga kabatanunan karon pag time sa worship. Unya na sani kay wala pa mi ang akong kalaban dito sa Indonesia, wa pa mi maghuman ng i-post lang i-post. Kwansa na kay busy na tong kalaban. Mo na ang mga batanon ayaw sa ginaunahan na siya. Unahon ang worship da. Pero let's go back sa power no kay basi mahalok po niya atong mga batanon ba di na sila paminaw ilang pagod ng TV. Actually, nay mga kalipayan ni atong teknolohiya karon kay mga lalaki nga dili kaingon mo text na lang sila, makaingon na sila. Iagi na lang sa mga message dito sa kwan. Sa una sulat karon text na lang. Unya ang flowers kato ng mga picture dili na flowers nga ani. That's right. But we will always go back to what Pastor said earlier. Nga kinahanglan, ato siyang hinay-hinayan, refrain, and then ato siyang kontrolon. Kaya kita man, ato ngayon ni Pastor, di ba? Kita ang master. Okay. Pastor, let's say na mga viewers nato karon now, what can you say to them? Labi na sa atong mga batanon. Alang sa atong mga viewers, ang technology, dili gyud daotan. Kay mao ni ginahimo nga medium sa communication sa Ginoo. Only that we have to master ourselves nga dili gyud kita magpaulipon ni ana nga mga technology kung dili kita ang mahimo nga ilang labaw aron kita makagamit ni ana sa sakto nga paggamit. First thing first, kinahanglan mahibalo ta unsay una ug unsay ikaduha. Importante kay salamat kay Pastor. Doon na ba kay greetings labi na sa imong mga Pastor, nakadungog ko ba nga work na kay classmates diri sa Cagayan? Yes. Ato tong panibayaon imong mga classmates. Kang imuha ditong mga relatives dito sa Leyte, Pastor. Okay, sa ako mga kauban nga nag-eskwela karon sa Master in Public Health, maayong adlaw nga ipapahulay sa inyo, maayong buntag ug sa mga taga Leyte, maayong buntag usab kaninyo samtang kamo nagtan-aw sa atong Sibya karon. Yes. Pastor, usa ka opportunity namo ni Daryl nga nakauban ka namo karon atong Sabat nagkuyog pug ka namo usa ka pribilehiyo namo. Di pa ka namo buyan kay unya kauban pa ta nato. Mudungan ta Pastor, mobalik pa mi dinhi lang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Salamat dahil ko sa Hope Channel ug sa mga supporters nini. Nagapasalamat ko sa bako sa tabi na sa Panimbaya sa Kabuntagon. Akong ati akong gipili kay siya na may doon lagi sa ako niya. Suod man sa sa ako na siya na lang akong gipili sa dula sa ko na-expect na naaday prize.
You feel forgotten, like no one cares anymore. You're all alone, working hard, faithful to the Lord. But you're starting to grow weary, so I'm here to say take heart. Can see His way you're serving. He knows who you are. The eyes of heaven move through the world today, that our God may give strength to hearts of faith, and never miss a moment. Stay faithful and true. For the eyes of heaven all have seasons when it seems we've labored long. We start to feel like our souls begin to lose their song. But let your heart take courage and comfort from His word. Hope is a revival when we trust the truth we know. The eyes of heaven move through the world today, that our God may give strength to hearts of faith, and never miss a moment. Stay faithful and true. For the eyes of heaven keep on serving boldly, for you are in His sight. Keep preaching the word, keep telling the lost, being salt and light. And move through the world today, that our God may give strength to hearts of faith, and never miss a moment. Stay faithful and true. For the eyes of heaven, oh, for the eyes of heaven. This program is made possible by Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Ed and Kura Wahiman, Doha Qatar SDA Church, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Mr. and Mrs. James and Karen Amado, LV Maaliao. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Mga kahigalaan, alas 7 na sa bantak na sa Kabuntagon, amo kamong gidapit sa pagpakig-uban kanamo sa atong 777 prayer. O Diyos nga balaan, niining adlaw nagapasalamat kami kanimo sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Salamat sa maayong panahon ug sa maayo nga panlawas. Nining adlaw o Dios, nagaampo ako kanimo nga ikaw ta magapanalangin sa bug-os nga nasod. Ug sa mga pangulo, dili lamang sa nasod apan sa mga pangulo sa mga iglesia.
Ikaw magahatag kanila sa maayo nga panlawas, maayo nga hunahuna, labaw sa tanan o Dios sa mga katawhan karon nga anaa sa ilang balatian. Ikaw unta magahikam, magahatag og kaayuhan, aron niining adlaw o Dios ang imong ngalan mahimaya. Salamat sa imong pagkamaayo. Kining tanan, among ginatugyan, kinasalig uban usab sa pagpanalangin sa among mga sponsors o sa mga viewers. Tungod lamang sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Problema sa kasing-kasing atong hatagan og sulbad diri sa atong Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, I was a bitter ex-GF of my former BF who got married last year. I am still in pain and have not yet found someone else new. Just last week, our department head introduced our new supervisor. Unfortunately, she is the wife of my ex-BF. Dili na ko makaya ang among sitwasyon. Yes, kaila siya nako, kabalo siya sa story of my life. Ang akong pain na dugangan kay under ko sa babae nga cause of my bitterness. It's hard to shift to other schedule just to get away from her. It's much harder to get a new job. I felt so bad every time I am at work. We don't talk. She's just sending us memo. So ano yung pagbasa? Grrrr. Gakairita ko niya. Grrrr. Nakairita yun siya. Okay. Mga kaigalaan, kauban nato karon ang atong expert on this matter. Mga heart matter, siguro expert po di sila because nag-agi po ni sila siguro aning mga problema may tungod sa kasing-kasing. With us is Pastor Bong Diases, of course, ang atong spiritual advisor and ang atong sociologist, si Ma'am Angel Ascona. Yes, Good morning. Good morning. Happy Sabbath. Yes, maayo ni ma'am kay naaka. Bunga Usahay ng kami Gitsuran. madir panimbaya po ni mauna yung madir panimbaya. Okay. Problema man ni sa babae, mag-start ta sa maghatag og solusyon babae. Bing. Ay, babae. Hello, ex-GF, bitter ex-GF. Para sa ako, no, living a life of bitterness is, I think, the worst thing nga imong ginang gibuhat sa imong kaugalingon. Gansi jud ka sa imong gibuhat ba? Si ikaw ga kalagot, pero wata ka balo, kada ding wife sa imong ex-BF, wala ra day sa iya. Move on, go on, live life. There's a better life ahead of you, I think. And
Of course, kanang mga butang bad things that happen to you or unfortunate things that happen to you experience, that dili lang na siya to make you bitter. That will make you better. Yes. And rely on your happiness. Do not rely on your happiness to others, but rely your happiness to the Lord. Find Jesus and you will find happiness and you will share that happiness to others. Aha, package na to. Wing, napagyapong idugang with package plus a wing. Okay, kami dili magin may mga expert ni Daryl Manambag, usahay mador panimbaya pagani mi. Ako lang matambag nimo na naman gina siya. Dawaton lang gid nimo nga mao na may tabo. Kay umato po kag lain trabaho, problema mo pud pang-apply. So dawaton nimo nga dili ka mo kung naa nang sakit normal gina kanang moabot ang sakit lami kay ambak sa Marcos Bridge. So maningkamot ka nga kanang imuhang sakit nga nasa imong kasing-kasing, imo na siyang hinahinayan pagwala. Ug maayo gani imo na siyang amigahon. Nga maningkamot ka nga mamiga mo kung unsay iyang maganahan, ubanan nimo para ma-close mo diha unya. Ang imuha dayong sakit kay ug adto ta sa biblical higugma ang imong kaaway. Ha? Biblical na siya higugma ang imong kaaway. Muna nga lisod jud kayo. Kinahanglan mangita kag strategy nga ma-friend nimo siya niya. Padayon ka diya sa imong trabaho. Aha, Daryl? Take it from Elder Awing Sikot. Nagtinarang na yan yung gisiko kay Murad. Anyway, dear Ampalaya. Bitter man. Atong hinumduman ba nga ang Ginoo mahatag sa ato mga sitwasyon ng butang sa kinabuhi dili para mahimutang miserable. Amen. O dili para mahimutang hateful or tawaganing dautan. So sa imong sitwasyon karon, ikaw man gud ang mahimong let's say loser ani. Kay biyaan nimo ang trabaho nga nasudlan na nimo to kay nainabot nga bag-o dili ka gustong muyukbo sa iya, which is I'm going to say pride ang tawagan na. Ani na lang. Since professional man kayo tong babae ang uyab sa imong ang asawa sa imong ex, ang wife. Professional man kaya ang gihimo sa imo, mohatag siya memos and then dili mo gay istorya, gina-avoid niya ang hiskutanan bahin sa inyong past. So, imo na lang na siyang padayunon. Wala may naitabong dautan siguro ana sa imong kaugalingon. Ang mahitabo lang kay ang imong garbo mo ay ginapapuli nimo sa imong professionalism. Okay, si Ma'am Angel, ganina naman naghulat niya yan ang turn. Okay, Ma'am Angel. Right, there are things in life that you really cannot control. So, let's take this as reality check. First is, nag-end din yung relationship sa katong husband na karon sa imong supervisor and wala na tayo mabuhat ana. That's the first thing siguro, one of the things that we should do. Dili man gyud siya happy ang endings. But let's take a look at this, marabitawag. Sometimes endings are new beginnings. Ana siya. And as what being said kaganina, please do yourself a favor. Kanang kung bitter manggudta, it's like this. You're like taking a poison but hoping the other person would die. But in the end, kinsa man ang nag-take. Diba? So, ikaw man gihapon. And you are in a workplace, siguro kana bitawng perhaps you can be civil with each other. It's difficult to kanang bring personal stuff. Kay siguro on the part of the How to avoid, wife, Ma'am Ange? I mean, you can leave that behind. Work is work. Kung muabot ka sa opisina, trabaho lang siguro ta. Kay kung if you put, difficult siya ha. I'm not saying nga inana ra siya kadali. Kay naabya mo'y kuan, naabya mo'y nag-strain na strain na inyong relationship. But siguro try looking at kung kinsa siya. Kay basin ba di ay as a workmate kay who knows, di ba? Pero ma'am, nga na bagin mong mga babae. Kaya kami mga lalaki kung kuan mi di amo ra man din singit-singitag istorya unsa man. Unsa may problema di abard? Brada, unsa problema? Nga na gid ng mga babae. Kuan siya wing no. Dili lang siya gender bias but it's a human nature nga kung nagyo kay kalagot siguro, di ba? Naamang yun na siyang mga singit-singit. Even siguro ang babae kay mas medyo mahalang og dila. So, di ba niya, you cannot do away with it kay supervisor nimo siya. So, you have to accept that fact. Supervisor mo nimo pamaagya. Tagad sa kay na pa si Pastor Bong. Pastor Bong. Ang akong matanawa na madam no nga dunay usa ka alawiton nga kanunay nako nga ginapaminawan. I've been to California, I've been to London, I've been to San Francisco, but I never been home to me. Bisan asa pa, bisan asa nga sitwasyon, mangita kag trabaho, mangita kag lain, bisan asa ka, so long that you are not home with yourself,
You are not settling things behind di gina mahimo nimo nga kalipayan. Do na gani usa ka panultihon nagsulti, never let or don't allow your past will shape your future. Kalimtan gyud na nimo tanan. Settle yourself and then all things will follow. Kay kun dili bisan taguan pa ka, bisan asa pa ka, since it is here and since it is here nya wala na settle, you will not be home with yourself. Pero Pastor, dugay maka-recover ang mga babae? Di pareha sa itong mga lalaki, dali ata ka-recover. Depende na siya. It's a personal take. Ako dugay ko Paglaban ko ninyo. Ops, tagan sa. Okay. Ako sa Mr. Babay man ko. Okay, mga kaigalaan, si Dudong Tambag na po siya gihatag sa Facebook. I hope, yes, ang iyang tambag diri, Dudong Tambag, Dear Better XGF. God allows certain things or even bad experiences to happen to us so we can learn from it, grow because of it, and become a better version of us. It's not His intention to leave us better, but instead to make us better. Thank you so much, Dudong Tambag. Daghan pa kay siya tambag diha sa iya sa atong Facebook page para sa atong sender. O karon mga kagalaan, ato pong tan-awon o paminahon si AJ Galvez alang sa iyang tipik sa kinaiyahan. Nakadungog ka na ba ni anang ilang ginatawag na Chinese malunggay? Aduna ba'y kalahian ang Chinese malunggay sa malunggay? Karon nga kabuntagon ato ng diskubrihon. Ang Chinese malunggay, bago lang na napopular, bisan asa ko magkakita ko Chinese malunggay. Ang malunggay o Moringa oleifera, sa research, tibo kalibutan nga research tungod sa iyang pagkasikat na karon, anon adunay 3C ka mga species. Ibahin ni sila tulo ka kategori ang malunggay. Ang unang kategori sa malunggay gitawag ni siya og kani bottle tree. Bottle tree. Ang ikaduha mao ang gitawag og slender tree. Ug ang ikatulo mao ang tuberous shrubs or herb. Nabutang siya sa ikatulo nga kategori nga tuberous shrubs or kining gitawag og shrub or herb nga type. Ang Chinese malunggay, ang iyang tanaw nimo iyang physical niya nga lawas, mura sa gamay nga kawayan. Nga gipanghimo pa mga ni coral kay naa man siya node type nga mounod siya magkatay-katay siya. So ayang dahon murag madidig kakaw tanawon ang iyang palwa, no? So actually malunggay gyud siya nga, malunggay gyud siya pero gitawag gi anggaan lang gyud siya Chinese malunggay. Ito may naka-difference anang Chinese malunggay sa aside sa iyang iyang texture, sa iyang forma. Naba siya lahi pala sila o kanang ang ilang physical attributes o ang ilang physical nga forma kalilain, but there is only one factor for phytoalexins or substance nga naa sila pareha halos sila tanan. Karon, atong hibaluan kung unsa ang kalahian ng Chinese malunggay sa malunggay. Ug kini makatabang ug makapabaskog sa atong mga kalawasan. Remember that all that man needs for health and for healing has been provided by God in nature. And the challenge of science is to find for it. Kini si AJ Santinais Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. Daghang salamat EJ sa mga nagsuroy-suroy sa lasang. Daghang salamat sa mga report sa atong tipik sa kinaiyahan. Tipik sa kinaiyahan. Okay, niya kita karon sa atong Bible trivia. Ayaw na palagda. Okay, niya kita karon sa atong Bible trivia. Mao kini ang atong Bible trivia. There we go. Who is the eldest brother? Aaron or Moses? Who is the eldest brother? Naana diha ang answer. Or Moses? Mamili na sila? Mamili yes, tawag na sa number nga naka-flash sa atong screen para sa inyong pagdaog, para sa inyong mga friend nga gusto niyo hatagan og gasa. Exactly. Mga kahigalaan, ano na punta sa itong mga greetings. Da, ikaw sugod? Ako suna. Sa mga kapaglaom, no? Tawag mo kay there's a 50% chance na masayop mo o masakto mo. Kaya greet lang ko. Ako unahon yun. Ako unahon yun pag-greet ang birthday girl. Ang pinaka-paboritong anak nga babae. Kay isa naman. Si Simsim. Happy birthday, Simsim.
agi ka na sa Panimbaya sa Kabuntagon. Happy birthday. So, And magsing may you ka na? have Sige, Happy a birthday. joyful Happy celebration. birthday. Please have, I pray you have a joyful celebration of your 19th birthday. Happy Okay. birthday, Simsim. Napoy mga birthday. Unahon sa nato mga Napay birthday, Oo, unahan tanan kay para birthday mausang ka ta. greetings to Mr. Jemmy Soles of Mountain View College. Happy birthday, Sir Jemmy. Napay mo dia uwi mga Si Ma'am birthday. Cecil Ascuna. Happy birthday diha, ma'am. Okay, so Yes, napay nyo na kay mga tata. birthday. Belated happy birthday. Greetings to Mrs. Joveta Solis of Mantika who turned 93 years old. Uy. Wow, praise the Lord. Praise the Lord. 93. Magsing na ta. Sige, kanta na ta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Sir Jojo Garcenis, Yeah, happy Sir Jojo. birthday. Belated Sir Jo. Yes, happy Sir Jojo. birthday. Happy birthday, Sir Jo. Dr. Jonathan Catolico, Ma'am Guy, and Ma'am Teresa, good morning and happy Sabat ninyo dinha. Og Sir Roan Catolico together with your wife and sa tanang mga volunteers from Davao, from all over South Philippines. Thank you for coming sa atong workshop. Ug magkita-kita unya ta dito. Of course, manibayan po na ako no, o kaning maayong buntag o maayong Sabado, Mr. Ray Coliera, ang bana, pinanggang bana sa atong bisita kayo na, si Ma'am Angel Coliera. Of course, ang In Harmony, happy na siya mo air, happy na siya launch, inyo siyang atangan mga kapaglaom. This November, In Harmony, you will be having Ma'am Angel again. And ang yung team ni Ma'am Angel, mato sila Iligan City, not Iligan City. Ay, mag-greet daw si Ma'am Angel sa tanang miyembro sa Central Church diya sa Tibanga. Mayong Sabado diya kaninyo. Padayon? Yes, Greetings, my padayon friends. ta. Sabbath greetings to Mr. and Mrs. Jumel and Bingbing Cabahog from Jimenez Church. Hello, diha sa Jimenez Church. Good morning, happy Sabbath, Hope Channel. Greet na ako ang Gimaylan family og Sinening family sa Del Monte. Buog sa Ambuanga Sibugay og taga Del Monte Church. Hi, kapaglaom, happy Sabbath ninyo tanang diha ni Sir Awing, Sir Daryl, Ma'am Charm, Hello, hello, Ma'am hello, Lee, hello. og sa akong og sa kang Michael Bisana family tanan nga sa Labadan family, Noel Rungo og sa Pag-asa SDA Church nga Panimbaya gikan kang Inday Labadan. Okay, Yes. natay caller on the line. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. morning. Wow. Okay, Good morning. taga-asta ang atong caller. Taga-Bugo, ma'am. Oy, layo kayo. Taga-Bugo. So, Layo kayo. kikinato ni Bugo. Okay, kinsa ang eldest, si Aaron or si Moses? Si Moses, ma'am. Si Moses? Unsa man? Final answer? Tagaan pa chance. Final na yun. We'll Sure see. na yun. We'll see. We'll see. Tanaw na to kung sakto ba. We'll see, we'll see. Sige daw, be. Wala pa'y answer? Hello? Hello? Isa tek. Ikaw, Si wala. Aaron. Si Aaron. Okay, Nice. sorry. Thank you so Thank you. much. Thank you for Correct calling, siya. bro. Wrong. Basta ka si Aaron. Si Aaron. Okay, greetings. Let's proceed to our second Bible trivia. Name Goliath's chosen arms for fighting with David. Uy, magpangalan. Si Goliath Mangalan ha, dili sila. si David ha. Si Gulayat. Si Goliath. Si Katong Goliath. dako nga tawo. Ang weapon. Yung gipili ni weapon Goliath. So let's proceed. Pitik yung gili kay Gamay makas David yung gipitik. Okay, greetings to Mindanao Mission Academy teachers, especially to Teacher Carmela and Teacher Margie, together with their family. Sabbath greetings to Laguna family and Angelique Boranday, Paul Seno and Platil family, and to Mrs. Elizabeth Amba and family. Happy Sabbath inyo din ha. Og happy Sabbath sa The Plak na sila karon sa Mulabi, Miss Ok na concert ang The Plak. Og daghang kay salamat sa The Plak sa inyong support sa ato ang Bible Beats. Panimbayan ako diha, happy Sabbath sa tanan sa mga kaigsunan diha sa Diplahan SDA member. Good morning and happy Sabbath sa mga Kabulawan Church, si Dilima family o sa tanan nga Tigpuluhon Church, o akong dear husband nga si Lulong Paklar o only daughter nga si PG Paklar. Gikan kini kang Jinky Paklar. Happy Sabbath. Ako na po, greet lang ko sa Samay Church o sa Gamil family. Good morning. Good morning, ma'am. Manimaya ko sa akong mga igsoon kang Carling Jimenez, kay King Jimenez, kay Katin Ubanan, Nelo Villasencio, Almar Ubanan o sa Uyuan Pastor, sa akong uyuan, Pastor Rudy Jimenez. Good morning, Pastor Rudy. Greet na ko, akong igsoon diya sa Tinaw Church nga sila Jolina, Kuya John Paul, Adi Joy, Kuya Donnie, ilabi na sa akong mama o papa. Gimingaw na kayo ko sa
sa inyo tanan. Excited na ko nga makita akong mama diri sa Bohol. Take care always. God bless. Greet lang ko sa Samay Church. Kung nabalik na. Happy Sabbath to everyone, especially to my cousin Nezen Rose Mazandaan. Congratulations kay Under and Jude ka sa DepEd from Tino. Congratulations, Nezen. O karon nga kabuntagon ang atong mga greetings daghan kay atong basahon para ang atong mga kapaglaom dili magmahay. Yes, Dili sila magmahay. And of course, Randy Balinton would like to invite diya sa western part of Mindanao to witness sa iya ang AY concert next Sabat, September 20. Magkita-kita mo dito sa Mulave, sa Buanga del Sur. Yes. And to Happy Sabat and good morning to Flores and Villa Flor family. To our brethren in Mantika Visayan Church, morning greetings to Sir John Brian Alamilio of Mindanao State University at Naawan. Morning greetings to Charles E. Waminal and to the borders of Mrs. Mila Swanner at Naawan, Misamis Oriental. Happy Sabbath to Sheila and Yang Vidal in Manila. Morning greetings to the third-year Circle of English Major of Mindanao State University at Naawan. Gikan isla sa Chords of Hope nga mga greetings. Hello and good morning. Yes, og naa na tay mutubag sa ato ang Bible Trivia. Good morning. Hello? Hello, good morning. Hello, ma'am. Good morning, sir. Maura magyapon tinguga. Wala Taga-Pugo inside po job dyan, ni ma'am. sa telepon. Okay. Okay, good morning. Taga sa atong Caller. tawag karon. Sa Golden Highway Church, sir. Dili taga-Bugo. Dili. Golden Highway. Golden Highway. Layo kayo. Golden Highway, Bugo. Layo kayo. Okay, May ma'am. answer sa ito ang tubag, ma'am. Name sa mga... Answer sa atong question. Answer sa itong question. Okay. Hello? Ma'am, ang weapon ni Goliath is bow and arrow. Bow and arrow. Okay. Ato nang tanaw na tubag. His chosen weapons were bow Dili. and arrows. Dili po itong lambuyog. Dili, kasi Goliath, man. Wala eh. Klaron. Kung si Goliath, Dili mao. Dili. Ay, dili mo. Dili gani. Napainsakto Ko matubag pitik ka na kay na. kamay kasi David yung gipitik. Gipitik. Basig, napaka second option. Sige. Kay basig nagpaabot Second ang imong answer. Ang imong migoy ba? Ay, espada o taming, ma'am, pwede? Espada o taning. Espada o taming. 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 Ano Zero, na lang ipagawas ang atong... Oh, yes! Thank Butan ba you. ya mi diri ma'am? Matag mig isa ka Ma'am, chance. kinsay friend kay imong hatagan sa imo ang imong prize. Kung sister, ma'am, nga, dugay na wala nagtimba. Okay. Unsa imong message para sa iya? Kung may message sa iya, ha, nininin, tuyas nga unta, mabalik na siya pagsimba. Aha. Bonus na to siya. Pag na po sa among gibisitahan atong Miyagi. So, ma'am, thank you so much si Bing, ug si Leia, and si Pastor Jason Montera. Wanha sa inyo, makiguban sa imua para ihatod ang mga gasa sa imong higala. Thank you kaayo. Og padayon. Yes. Okay, thank you. Og padayon Thank ta you. sa atong mga greetings. Padayon ta. Okay ako. Okay, Happy greetings. Sabbath, everyone. Mga Especially to birthday. my cousin Nezen Rose. Nabasa na ganiha. Panibaya ko sa akong mga paryente diya sa Orokita, nga mga Adventista. Hilabi na akong inahan. Mga anak, akong igsoon, ang akong bana. Pastor Jason, thank God, nga nakaka-plug ko sa Hope Channel from T. Jos Lumongo. Good AM. Good AM and happy Sabbath. Akong ipanibaya si Sister Merlin Montesilio, Sister Gunda, Sister Inday, Brother Yoyoy, diri sa Makabalan Church from Brother Edwin Montesilio. Thanks for reading. God bless. Greet na ako. Happy Sabbath. Ako Brother Marlon Flores sa Kalinan, Davao City. Uban sa iya familia. Gikan sa iya Sister Genevieve Flores Jimenia sa Bulwa. Happy Sabbath sa inyong tanan. Thank you for sending in your greetings. I'm sure my friends here, they have a lot more to read. Okay, Sabbath greetings to Mr. Edison Manato Sr. sa Doha, Qatar, and Mrs. Fe Manato and Ladaran family sa Davao. Sabbath greetings to Agosto family, Itukas family, and Willar family of Iligan City. Sabbath greetings to Viado family in Manticaw, Helen Ladaran Karat of Doha, Qatar, and belated happy birthday greetings to Eileen Hamudyong and Jenky Briones. Belated happy birthday. And morning greetings to the Mindanao Mission Academy Teens Praise, Coro Kaayad, Kaligaon of Mindanao State University at Naawan, Kaligaon. Okay, sabi greetings to all members of Mantika Visayan Church, especially to Engineer Arish T. Canonico. Sir Arish, good morning. Caballero, Macento, and to Ibarat family. Thank you so much. Ma'am Joyce, good morning diha kanimo. O greetings to Johnny and Marisol Del Pelias and family. Happy Sabbath to the mas amigos of Naawan and greetings to Rayos family. Good morning kaninyo diha tanan.
Yes, so happy Sabat diha ka greet nako si Adrian Kirante diha sa Ipunan, gikan kini kang Idil Kirante. Og Sir Ding diha sa Mulabi, happy Sabat Sir Ding. Og sa tanan nga mga kaigsunan nato diha sa Central Church, atong mga Balakaras Boys, simba na mo niya. Cagayan de Oro Central Church. Mga Balakaras Boys, pagilis na mo simba taon niya. Yes, og sa amo ang daghang nga mga sponsor dili na mo matagsa-tagsa. Thank you so much. Labi na po sa among flowers. Kang Ma'am Cora Wahiman sa among flowers there sa among center table. Thank you so much. Og namin mga pahabol nga greetings. Hello, good morning po. Happy Sabat. Binabati ko po yung mga taga Northern Luzon Adventist College here in Pangasinan. Mayong buntag, happy Sabat sa og akong panimbaya, akong pamilya nga nasa Tomes Pamilya John Kalit. Good morning, happy Sabat. Greet na ako sa akong family nga nasa Kamuayan Church og sa akong GF na musimba sa Kamuayan Church. Thank you. Happy Sabat day from Binitinan Church. Good morning and happy Sabat panimbaya. Please go greet sa akong Uncle Eliezer Bularon og happy Sabat from the Acuña family. Greet lang na ako sa my church og sa Gamil family and Boris family. Yes, good morning. Og daghan salamat sa atong mga singers, si Janster. Yeah. Yes. Pagkanindot. Ang Nakita 1D2J. ako si Janster kanina. Sa wakas, ni kanta si Janster. Og ang Hope, Chords of Hope. Chords of Hope, thank you for coming. Thank you so Thank you much. kaayo sa pag-travel. That's right. Yes. Okay, og sa amo pong mga sponsor, Ati Dadak and Pastor Sanes. Congrats. Congratulations. Tomorrow will be your day. Punta na mi, Pastor. I love you, Pastor. I love you. Anyway, mga paglaom, daghang salamat sa pagsuporta sa among bagong episode karong adlaw. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, thank you for supporting Hope Channel. Happy birthday, Chelo Palamini, and Mr. Kazo Kishima, Ma'am Nida Kishima, Auntie Bebe, happy Sabat. Dadaan kadasig, pagkamagop o kalipay sa Tibok Simana. Tungod kay ang Ginoo magadagaya sa iyang gasa kanimo ug sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mulahutay. Tungod kay si Jesus ang atong saligan dalangpanan ug kanunay kauban. Magkita-kita kita sa sunod Sabado dire lamang sa Panibaya sa Kabutagon. Yes, Randy Balintod. Panibaya sa usa, panibaya sa Yes, thank you. And belated happy birthday po, Randy. Guys, please sa among mga technical crew. Ma'am Kimberly Patok. Regards for this time mong mga sponsor sa atong mga equipment dire. Thank you. Sa atong mga sponsor, daghang salamat. Unya, pag-uwit na po ko. 1D2J, mga anto sila. Unya, family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.
Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. Welcome to Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. You now have before you 7,107 islands to enjoy with 7,107 possibilities and more. We have just landed on the Ninoy Aquino International Airport. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Once considered as the tiger economy of Asia, the Philippines continues its slow yet steady climb to becoming an international business hub. Having been Christianized by her colonizers in the early 1500s, the Philippines now stands alone as the last bulwark of Christianity in this part of the world. Yet, she is not exempt from moral and social issues that beset nations big and small in this postmodern era. Yes, she needs Jesus now more than ever. Her 144 cities, with an average of 500,000 residents each, certainly need hope. An answered prayer, Hope Channel now covers the entire nation. Hope Channel media centers now stand in Luzon, Visayas, and Mindanao to bear testimony of Jesus' love. And in just a few years, many have rediscovered the beauty of life with hope. Na-revive ko, pinagi sa pagtanaw na ko sa Hope Channel Philippines. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. The good news that Hope Channel has brought to the archipelago has inspired the Filipino to see beauty and brought joy back in spite of it all. Sapphire seas and pristine coastlines, lush vegetation, gorgeous landscapes. With warm, fun-loving, and industrious people,
the Philippines is paradise. Here is a fertile land for business, education, manpower, many other resources, and sharing the good news. Because the Pearl of the Orient Seas now has the Pearl of Great Price. The Philippines plus Hope Channel equals unlimited possibilities of sharing love, changing lives.